Hi classmate! Dito naman po tayo sa ating vlog and pag-uusapan po natin, syempre, wait. Hi baby, say hi! Hi, so we're here in Anya Resort Bay. Nandito kami sa Anya Resort, dito sa Tagaytay. Well anyway, una sa lahat, last year, hindi ko lang po nasabi dun sa isang vlog ko, yung sinundan po nito na yung mga nangyari sa akin for 5 months. Idudugtong ko rin po. Nagkaroon kami ng opening ng branch sa Daraga and Naga. And naging blessing na rin po ng building na Technocrat Residences na pinatayo po natin. Tapos na rin po siya. And isa po sa pinagdaanan ko rin po last year, December, bago matapos yung taon, is my dad died. And hindi po ganun siya. Siyempre kadali na mawalan ka ng isang taong pinakamamahal mo sa buhay. Pag-usapan natin ano yung pakiramdam ng loss, ng mga losses sa buhay natin. Ang pag-uusapan natin right now, ano yung tamang reaction once na nagkakaroon po tayo ng mga nawawala na naging part din ng buhay natin. Kasi just like me, I really love my father so much. Hanggang ngayon, hindi pa po ako nakakapag-mourn, hindi pa ako umiiyak. March na ngayon, April na, April lang po. April 1 na ngayon. Namatay dad ko December, pero hanggang ngayon, ayoko kasing tanggapin in a way na wala na po siya. Gusto ko yung sa memory ko hanggang ngayon, andyan pa rin siya. But for me, classmate and office mates, kasi may transition tayong mga topic from your classmate na yung classmate po dati puro tayo lifestyle, gastos, and minsan mga kalokohan. Ta-transition tayo ng unti-unti pagiging office mate na it's more on serious na yung mga topic natin. It's more on about sa mga nagtatrabaho, sa mga father, sa mga focus na ma-achieve talaga nila mga goals nila. Anyway, balik po tayo dun sa nung nawala yung dad ko. Syempre, masakit kasi nag-uusap kami, sabi ko gusto ko umabot pa siya ng mga hanggang 100 years old. But the sad part is talagang kukunin na siya eh. Una, sa akin ang nagiging transition ko pag may nawawala, number one is you just need to accept it na talagang nakadesign siya for it to happen. Kasi once na nandun tayo sa in denial stage, mas lalo tayong ma-hurt eh. Kasi mas mabubuhay tayo lagi sa past. And sa akin, ang receiving ko once may mga namamatay, ang receiving ko lang, simple lang naman eh. Ang buhay natin is hiram lang. Hiram natin sa Creator, na siya mismo nag-create ng buhay natin, siya ang nagbigay, kaya siya din ang may karapatan na kunin. And para sa aking classmate, may mga bagay na kailangan mawala for you to have a new version of your life. And honestly, ako kasi for the longest time, mas nabubuhay ako palagi para sa ibang tao. Naging successful ako sa pag-network because para sa ibang tao, honestly, it's just not for me. Gusto kong makatulong sa mga taong nagtiwala sa akin, sa mga taong nag-join sa akin na they're expecting also na magbabago buhay nila. Yun ang nagiging strength ko eh. Hanggang dumating sa point ang pinaka naging strength ko na gusto ko mag-mark sa industry ng network marketing na makatulong sa lahat ng networker. Kaya doon ako mas nag-level up. But habang nung nawala na yung dad ko, parang siya kasi isa sa pinaka-reason ko rin eh na bakit gusto ko magsumika. Honestly, bakit ako sobrang naging successful? May part kasi classmate na may pain po ako na gusto kong mapansin ako ng father ko. Gusto ko na maging proud din siya sa akin. Kasi, honestly, nakwento ko naman to before sa vlog ko na one time, medyo kumikita na rin naman ako ng malaki. Tapos, nasa bahay lang ako, nakatambay ako sa sopa. May dumating na bisita, tapos yung bisita sabi kay Papa, "Uy, nakaka-proud naman yung anak mo." Hindi nila alam na nandun ako sa may sopa. Siyempre, feeling ko ako yun. Sabi ko, may kotse na ako noon, successful na ako sa network, kumikita ka ng malaki. Sabi nung isa, swerte mo naman nga dun sa yung pala yung ate ko, si Ninya, kasi ang ate ko nag-work sa US Embassy sa Manila dati. Kaya parang, syempre, commonly, ang pinaka-basis lagi ng success, yung may trabaho kang stable, may trabaho kang maganda, yung tawag sa'yo,
then, na-hurt ako. Sabi ko, grabe, bakit si ate lang? Bakit hindi mo lang ako sinama? Then, yung father ko kasi hindi siya expressive. Kaya parang I want to gain his attention na gusto ko i-prove na magaling din ako. And because of that, dun ang layo ng narating ko dahil lang sa gusto ko lang mapansin ako ng father ko. And right now, this is the time na mas magkakaroon din ako ng oras sa sarili ko. Kasi even pag nagbe-vacation ako classmate, nakikita nyo nasa bakasyon, pero makita nyo tad-tad talaga ako ng kausap, tuloy-tuloy na may mga sinusolve pagdating sa network side. And right now, gusto ko rin magkaroon ng mas maraming moments sa time sa family ko, sa akin, kaya Astrid, kay Tin. Kaya, pag magbabakasyon, mas magle-less talaga ako ng na tungkol sa network side. Siguro, ang vlogging, kasi hindi naman to work for me. This is hobby. And gagawin ko to hanggang pagtanda na nakakatuwa kasi madadocument ninyo yung transition ko from nagne-network dati, ngayon naging isa sa founder ng Ascendra, and sa mga susunod pa na mga gagawin po natin na makita nyo step by step na, ganun lang naman pala talaga. Para ka maging successful, dapat pala ganun. Para ka maging successful, umiiyak din pala, napapagod, nasasaktan. And sa akin, ganun lang. Yung pagkawala ng father ko, it is already pushing me for the next level ko. And ang isa sa next level ko, na for me to have more time naman sa sarili ko, mas mag-enjoy, mas mahalin ang sarili rather than ibang tao. Kasi before, ang paniniwala ko, syempre always give it all sa ibang tao at magtira na lang ng konti sa sarili mo, or worse, wag ka nang magtira. But hindi. Dapat talaga magtitira ka palagi, or mas marami dapat sa sarili mo kasi mas kasama mo sarili mo palagi. Kaya sa aking classmate, maging sana inspiration to na kung ano man ang pinagdadaanan mo, ano may mga nawawala sa'yo ngayon, trabaho ba yan, pera ba yan, loved ones ba yan, always think this way. It's not about what is happening to you. It's ano ang nagiging bagong ikaw after mangyari yon. Kasi katulad sa akin, last year, dalawang pinaka-love ko sa buhay ko ang nawala. Una, nawala ako sa former company, banggitin ko na rin, yung AIM Global. I really love that company kasi 2 dekada ako nun eh. Naging pamilya ko na rin yung mga boss ko, naging part ko rin, even family yung mga ibang empleyado doon, at lalo yung mga kapwa ko distributor. But sometimes, may biro ang panahon na parang sinasabi sa'yo na you can do more. Hindi ka lang para dyan. Pwede ka pang mas makapag-ambag ng mas malaki pa. And honestly, ngayon ko lang to i-reveal. Wala talagang kaplano-plano. Last year, 2024, last year, wala akong kaplano-plano talagang magtayo. And ang gusto ko, ang dami kong plano na about sa network. But first quarter of 2025, nagkaroon ng isang ganunan na biglang napag-decide na magtayo. And syempre, dati nandun yung kaba, nandun yung kaya mo ba? Kaya lang nandun din yung other side ko na ako, I'm very competitive. And ang taas ng confidence level ko sa sarili ko na kahit saan mo ako ilagay, mag-i-excel ako. And na-prove ko rin yan na sa network industry, hindi ako kilala, I am just a nobody, pero medyo malayo din po narating natin. Sa vlogging din, sa pagiging influencer, di ba? Bago ako sa mundong ganito, pero yet, nagawa pa rin na kahit paano, nagkaroon ng sobrang daming million views ng mga videos. Nakilala ko rin yung mga pinakamagagaling sa industry ng vlogging. And kaya eh. Kaya right now, sa bagong level, bagong chapter na meron ako, itong pagiging founder ng Ascendra. And I know bakit kailangan mangyari lahat ng nangyari kasi it is a preparation for me to the new version na meron sa akin na darating na hindi na pwedeng magsabay pa yung old version ako. And part ng old version po natin is the way we think, ugali po natin, mga gamit na meron sa atin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo classmate, nagiging OC na po ako ngayon. Kanina nasa kwarto kami. Inaayos ko lahat, pati design, pati lagayan ng maduming damit, ganito. May bago din akong skills na natutuwa talaga ako ng sobra. Kasi in preparation to, kasi ang laki ng magiging group
na i-handle ko all over the world, and I need to be very organized kasi hindi magpa-function ng maayos ang thoughts ko at even ang organization namin kung may inaayos or may magulo. Kaya yun ang mga minamaster ko, pag-organize, pagde-delegate, and sobrang habang pasensya, sobrang sarap na tulog, kailangan na rin. I need to have at least more than 8 hours a day na tulog kasi pag hindi, pag mas maikli tulog mo, mas mainitin ang ulo mo, minsan mas hindi ka nakakapag-function din ng maayos. Nag-gym na po ako almost 3 to 4 times a week na lagi na po ako nakakapag-gym kasi isa din yan sa pinaka-pangarap ko dati na gumanda po talaga katawan ko, but the sad reality is napuputol. And right now, parang inaano kasi classmate na ina-adjust ko na pag meron ako mang hindi nagawa dati at meron akong goal na gustong ma-achieve, hindi ko to pwedeng ma-achieve tong goal ko kung hindi ko gagawin yung mga bagay na hindi ko pa nagagawa dati. Kaya sa aking classmate, sa last na gusto ko pong sabihin sa inyong lahat, loss is not a punishment. Loss is a preparation. Bakit maraming nawawala sa'yo? Piniprepare ka na yan para sa bagong version na mangyayari sa'yo. Kaya classmate, hindi lahat ng pagkawala talo. I know physically wala na po yung dad ko. I love him so much. Namimiss ko siya. At minsan gustong bumuhos ng luha ko. But I need to be strong. Kasi marami din nakasalalay na buhay sa bawat desisyon na ginagawa ko. And I will make it sure wala man yung mom ko. Wala man yung mom ko, wala man yung dad ko. Pero mas magiging motivation ko yun na mas lalong galingan kasi marami pa rin naman mga magulang na nabubuhay pa hanggang hindi sa mundong to na gusto rin nila ng maginhawang buhay na mabibigay nila sa anak nila yung gusto nila. Kaya sa akin, dito na lang siguro muna tayo. Basta, abangan niyo po yung mga susunod na gagawin ko pang mga vlogs and mga i-reveal ko pa po ng mga strategy techniques sa lahat. And even, ito na rin po, plug, isa sa naging realization ko po. Hindi po ako sponsored nito, hindi personal experience kasi dami kong natinda na mga patay lamay. Kumuha po kayo ng insurance ng yung sa patay. Hindi po ako, kung sino man po ang mga, ano ba tawag niyan? Ahente ng St. Peter. Medyo maganda po yung mga experiences ko sa St. Peter, pati yung mga ibang friends ko na meet ko. Kaya as early as na kumuha na po kayo ng mga ganun klaseng insurance kasi napaka-importante po talaga. Napaka-ginhawa po sa buhay na kung hindi po kayo ready na mahaba po ang pera po ninyo, magastos po talaga, mamatayan din eh. Sa akin na lang yung naging gastos ko kay father ko, magkano na yon. Iba pa yung paano kung wala kang masyadong ipon. Kaya napakamura lang po ng St. Peter. Hindi po ako sponsored nila. And ingisan ako. Sana naman natawa ako bigla. Parang alak eh. Anyway, kung may makakilala kayo, yan, isa sa tip ko po sa inyo, classmate. Maghanap po kayo at kumuha na po kayo ng insurance kasi napakaganda po ng services nila at talagang kakailanganin po natin whether we like it or not. Kasi darating ang time, lahat tayo mawawala sa mundong to. And the sad reality is, pag nawala ka, may mga iiyak na ilan-ilan ng mga tao. But after few days, punta na sila sa mga sarili-sarili nilang buhay. Kaya, huwag mo masyadong problemahin yung opinion ng ibang tao. Focus kung saan ka masaya. Focus kung saan ka nagiging productive. Focus kung saan ka mas nagiging inspired na gumising tuwing umaga. End of the day, we cannot please everyone. May taong magugustuhan ka at may tao kang hindi ka magugustuhan, and it's all just part of life. And lastly, ang pagkawala, normal po siya. May mga kaibigan ka mawawala, may mga pera ka malulugi, may mga mahal ka sa buhay na pwedeng mawala na rin. But end of the day, ang importante ikaw. And I believe in you, classmate. Kung tumapos ka nito, hanggang dulo itong vlog ko, I'm sure you will become a better version of yourself. Ano man ang mangyari sa'yo, ano man ang pagdaanan mo, sigurado ko, magiging mas magaling ka sa dati,
at mas malayo ang mararating mo. Kaya classmate, dito na lang muna tayo. Tulong-tulong tayo na we'll make it sure na yung future self natin magiging sobrang proud sila sa atin dahil sa mga desisyon na ginagawa natin. That's okay. Cookie Show.